Ang Angat Dam ay kayang mag-imbak ng tubig ng hanggang 210 meters above sea level tuwing panahon ng tag-ulan. Kapag umabot na ito sa spilling level, binubuksan ng mga dambuhalang gates na ito at nagpapakawala sila ng tubig. Ito ang ginawa ng 12 dam sa Northern California sa pag-aakalang kakayanin ng mga dike na pigilan ang rumaragasang tubig. January 1997, Northern California. Ilang henerasyon na ng mga magsasaka ang gumagawa ng levee o dike upang di umano'y pigilan ang pagbabaha. Ilang dam, levees at aqueducts na rin ang itinayo laban sa baha at bilang patubig. Ngunit ng isang bagyo ang nanalasa. Ang isang buwang dami ng ulan ay bumagsak lang sa loob ng 2 araw. Ang 150 taong sistema ng pagkontrol sa baha nawalan ng saysay. Upang maiwasan ang pagsabog ng 12 dam, nagpaagos sila ng sobrang tubig. Bawat minuto, halos 22 Olympic size na swimming pool ang dami ng tubig na iniluluwa ng mga dam. Nawasak ang mga dike sa lakas ng daloy ng tubig. Pati mga buhay, wawasakin ng pagbaha. Halos 2,000 bahay ang napinsala. Ang maladisyertong lungsod ng Reno naging maladagat. Nang humupa ang baha, nag-iwan ito ng makakapal na putik. At ang mga residente, galit na galit at kaawa-awa. Ang mga ganitong eksena, maaaring maganap sa lahat ng lugar malapit sa ilog. Ilang libong dike pa ang nakatayo sa buong Estados Unidos. Noong 1994, isang tropical storm ang nagbagsak ng 25 inches ng ulan sa loob lang ng 24 oras. Sa isang lugar, 6 na lumang dam ang sabay-sabay na nawasak. 15 tao ang inanod ng kamatayan. Dahil sa di pangkaraniwang bilis ng ragasa ng tubig, pati ang grupong dapat magligtas naging mga biktima. Under that tree there. Mga puno ang pansamantalang kaligtasan ng ilan. 31 ang nalunod sa sakunang ito, ang pinakamalala noon sa kasaysayan ng Georgia. Pero tinalo ito ng pagbaha sa Mississippi, ang ika-6 na pinakamalaking ilog sa buong mundo. 2,000 milya ng dike ang nasa ilog ng Mississippi. Ilang malalaking proyekto na ang isinagawa upang kontrolin ang pagbaha sa higanting ilog. Pero noong 1993, nasubukan ang tatag ng ilan sa mga dike na ito. Ilang sandbag ang inilagay upang mas lalong patibayin ang pangontra nila sa baha. Pero hindi pala ito sapat. Better get some bags here quick. Sa St. Genevieve, isang dike ang nagsimulang masira. Sinubukan pa nilang iligtas ang nawawasak na dike at ang nanganganib na komunidad. Pero nabigo ang lahat. At ang buong buhay na trabahong inilaan ng mga inhenyero upang iligtas sa baha ang mga mamamayan.
Mahigit 10 milyong ektarya ng lupain ang nalubog sa baha. na 48 tao ang namatay. Ito na nga ba ang kabayaran ng pag-unlad ng isang lugar? Abangan kung paano naging isang death trap ang paboritong tambayan ng mga kabataan sa Texas, dito sa Anatomy of a Disaster.